Dahil maraming usap-usapan kung sino-sino ang magpapadraft sa magiging PBA Rookie Draft next year, samahan niyo akong alamin kung sino-sino nga ba ang posibleng magpadraft sa PBA. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at like para lagi kang updated sa mga latest upload natin. Salamat! Ang draft order na ibibigay natin ay hindi pa official at ang mga ilalagay natin sa per teams ay mga posibilidad pa lang, at kung kayo ay may opinion ay comment ang sa tingin nyong malalagay sa mga teams. Para sa number 1 overall pick, Blackwater Bossing select Kay Soto. Tingin natin kung hindi magiging maganda ang path ni Kay Soto sa Japan B-League at kung hindi magkaroon ito ng pag-asa na makapaglaro sa NBA, masasabi nating ito na ang pagkakataon ni Kay Soto para pumasok sa PBA at magpa-draft. Madodama na ni Kay Soto ang PBA dahil sa height nito na 7'3". Para naman sa number 2 overall pick, Barangay Ginebra San Miguel select Dwight Ramos. Ayon sa interview kay Dwight Ramos, may posibilidad na magpa-draft siya sa PBA kapag tapos ng kontrata niya sa Japan B-League, kaya masasabi natin na ang talent na katulad ni Dwight Ramos ay hindi na talaga papakawala ng Barangay Ginebra San Miguel para maging future star nila. Para naman sa number 3 overall pick, Titan Ultra select Quentin Milore Brown. Last PBA mock draft natin si QMB ang ginawa nating number 1 overall pick, pero sa mga changes na pwedeng mangyari, bumaba sa number 3 position si QMB sa mock draft natin para punan din ang kakulangan sa lineup ng Titan Ultra. Para sa 4th overall pick, Phoenix Fuel Masters select Michael Phillips. Dahil sa lalim ng draft stocks next year, ang dating projected top 2 picks na si Michael Phillips ay babagsak sa number 4 position para makuha ng Phoenix LPG, at magkakaroon din sila ng center na makakatulong ni Jason Perkins sa front court nila. Madadala ni Phillips sa Phoenix ang hustle at energy nito sa loob ng court. 5th overall pick, NLEX Road Warriors select 6'7" forward Kimani Lani. Tingin natin si Kimani Lani ang isa sa mga missing piece sa lineup ng NLEX dahil sa pagka-versatile nitong player na kayang maglaro ng 3 at 4 position. Tingin natin kung magiging malalim talaga ang draft next year, aabot sa NLEX Road Warriors si Kimani Lani at magiging isa sa mga future ng team nila. 6 overall pick, Magnolia Hotshots select DJ Fenner. Isa pa sa inaasahan natin na magiging top 3 picks last draft na si DJ Fenner ay mag-slide sa number 6 position dahil sa lalim ng draft next year, kaya ang pag-abot nito sa number 6 position ay magiging steal of the draft naman para sa Magnolia Hotshots dahil mapupunan na nila ang iniwan ng pwesto ni William Navarro sa kanila. Madadala ni Fenner sa Magnolia ang scoring skills nito at pagka-versatile player nito. 7 overall pick, Ferdy Ravena. Tingin natin ito na ang taon para pumasok sa PBA ang talent na katulad ni Ferdy Ravena. Si Ferdy din ang isa sa mga top prospect sa recent years, pero sa lalim ng draft next year ay babagsak lang si Ravena sa number 7 position at makukuha ito ng MVP group para sa Meralco Bolts. Makakatulong si Ferdy Ravena sa Meralco Bolts at magkakaroon si Chris Newsom ng tandem niya na kapwa niya Ateneo star na magpapahirap sa mga ibang teams. 8 overall pick, Converge Fiber Xers select Harold Alarcon. Alam naman natin na fully loaded na ang lineup ng Converge Fiber Xers, kaya masasabi natin na the best available talent na lang talaga ang kukunin nila sa 8 overall pick. Sa tingin natin wing position ang tatargetin nila sa draft next year, kaya ang pagkuha kay Harold Alarcon ay makakatulong talaga sa bench ng Converge Fiber Xers. 9 overall pick, Rain or Shine Elasto Painters select Remy Martin. Dahil sa dami ng magagaling na magpapadraft next year sa PBA, ang talent na former Division 1 player na si Remy Martin ay babagsak lang sa number 9 position at hindi na ito papakawalan ng Rain or Shine Elasto Painters. Para naman sa 10 overall pick, Barangay Ginebra select Mason Amos. Dahil tingin natin si Dwight Ramos ang makukuha ng Barangay Ginebra San Miguel sa number 2 pick, ang tingin naman nating makukuha nila sa number 10 pick ay si Mason Amos. Alam naman natin na looking for big man parent talaga ang Barangay Ginebra, kaya ang pagkuha kay Amos bilang 10 overall pick ay makakatulong talaga sa kanila. Para naman sa 11 overall pick, TNT Tropang 5G select Clint Escamis. Alam naman natin na medyo late na ang pick na ito, kaya para sa TNT Tropang 5G the best available talent talaga ang kukunin nito, kaya ang pagkuha sa former NCAA MVP ay okay na rin sa loaded lineup nila. At para sa last pick ng first round, 12 overall pick, San Miguel Beermen select Jacob Cortez. Alam naman natin na nagkakaedad na ang guard lineup ng San Miguel, kaya tingin natin na tatargetin ng San Miguel si Jacob Cortez pagdating sa number 12 draft pick nila. Kayo mga ka-Lloyd Sports Zone, sino-sino ang nasa draft order nyo, comment na. At bago matapos ang ating video, huwag kalimutang mag-subscribe at like para lagi kang updated sa mga latest upload natin. Salamat! Shoutout nga pala sa 8,208 nating subscribers. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa ating mga videos.